siyang Rodrigo Roa Duterte. Pinaghahanda na ng International Criminal Court o ICC ang prosekusyon at depensa para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Crimes Against Humanity bago ang confirmation of charges sa Setyembre. At mula sa The Hague sa Netherlands, nakatutok live si Marie Zuman. Ivan, para raw matiyak na mananatiling patas ang proseso sa ICC, informed ang inaakusahan ng mga ebidensyang gagamitin laban sa kanya at gugulong ang proseso sa makatwirang panahon ay pinag-utos na nga ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC sa parehong prosekusyon at depensa ang disclosure of evidence o paglalatag ng mga ebidensya kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. 5 buwan bago ang confirmation of charges hearing ng ICC para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa September 23, may mga pinasusumite ang korte sa prosekusyon at depensa. Sa panig ng mga prosecutor, kailangan nilang magbigay ng kumpletong detalye ukol sa dami at uri ng mga ebidensya na kanilang gagamitin. Kasama rin dito ang transcript at translation ng mga documentary evidence at ang timeline ng pagsusumite ng mga ito. Pinadedetalye rin kung ilan ang kanilang mga testigo, kung itatago ba ang kanilang identity, at kung matitiyak ba ang kanilang seguridad. Kailangan din daw na sabihin ng prosekusyon kung gusto nilang ituloy pa muna ang investigasyon kay Duterte at kung sakali ay anong epekto nito sa proseso ng korte. Kailangan maisumite ng prosekusyon ang lahat ng iyan sa April 4. Ang depensa may hanggang April 11 para magbigay ng kanilang obserbasyon hinggil sa mga impormasyong isusumite ng prosekusyon. Pinadedetalye rin sa depensa kung gusto nilang magpresenta ng sarili nilang ebidensya at mga testigo, kung gusto rin nilang magsagawa ng sariling investigasyon. Maging ang registry, inaatasan ng korte na magsumite hanggang April 2 ng kanilang obserbasyon kaugnay sa partisipasyon ng mga biktima. Sakaling may komento ang prosekusyon at depensa sa obserbasyon ng registry, pwede nila itong isumite sa korte hanggang April 11. Kahit nakakulong, inaalala raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kahihinatnan ng eleksyon sa Pilipinas sa Mayo, ayon kay Vice President Sara Duterte. Okay naman siya, nagtatanong lang siya sa mga timelines kasi nga malapit na yung eleksyon at tinatanong niya kung ano ang nangyayari sa kampanya ng mga senador at tinanong niya kung papaano siya makakabalik dahil nga meron din siyang eleksyon sa Davao City. Nakakapag-adjust na raw kahit paano ang ama. Lagi rin daw minomonitor ng mga doktor at nurse ang blood sugar ng dating Pangulo. Ang kaso, hindi raw nito mapigilan ang pag-inom ng soft drinks. Napagkasunduan naman daw nila magkakapatid na magsalitan sa pagbabantay sa ama. Sa March 28 ang 80th birthday ng dating Pangulo. Pero may mga nagbigay na ng birthday cake at nagpadala ng painting para sa kanya. May mga naghuhulog din ng sulat para sa dating Pangulo sa ICC Detention Facility. Evan, sa ngayon ay nagdaraos ng press conference sa mga abogado ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings at mamaya naman ay magdaraos ng malawakang pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang parke dito sa Den Haag. Yan ang latest mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Evan. Maraming salamat, Marie Zumali.